Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Halina't pakinggan natin ang isang paglalakbay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamadilim na gabi ang nagluluwal ng pinakamaliwanag na umaga. Sinasabi nilang ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa pinakamalapit na tao sa iyong puso. Ngunit paano kung ang mismong sugat na yon ang magiging daan upang isilang ang isang bagong ikaw, mas matatag, mas matapang, at handang bawiin ang lahat? Ito ang kwento ni Alonsina, ang halimuyak ng bagong lutong sinigang na hipon ang sumalubong kay Kapitan Datu Montenegro pagpasok niya sa kanilang tahanan. Isang matamis na ngiti ang namutawi sa mga labi ni Alonsina o Sina para sa mga kapamilya habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa suot na apron. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama, ang pag-aasikaso sa kanyang asawa ang naging sentro ng kanyang mundo. "Mahal, kanina ka pa ba?" tanong niya, kasabay ng paghalik sa pisngi nito. "Kararating lang," sagot ni Datu at niyakap siya ng mahigpit. "Naamoy ko ang paborito kong ulam mula pa sa labas." Sa hapagkainan, perpekto ang lahat. Ang mainit na sabaw ng sinigang ay tila pangontra sa malamig na hanging dala ng papalapit na taglamig. Para kay Sina, ang mga sandaling tulad nito ang bumubuo sa kanyang kaligayahan, isang mapagmahal na asawa, isang masaganang tahanan, at isang pusong kontento. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sila sa harap ng fireplace, may inilabas na kahon si Datu mula sa kanyang likuran. "Para sa iyo, mahal ko." Nang buksan ito ni Sina, tumambad sa kanya ang isang magandang scarf na gawa sa lana, kulay krema. Hinaplos niya ang lambot niyon. "Datu, ang ganda-ganda naman nito. Hindi mo naman kailangang..." "Gusto kong laging mainit ang pakiramdam mo, lalo na ngayong maginawang panahon," putol ni Datu sa sasabihin niya, at personal pang ipinulupot ang scarf sa kanyang leeg. "Bagay na bagay sa'yo." Niyakap ni Sina ang asawa. Sa mga bisig ni Datu, pakiramdam niya ay ligtas siya sa lahat ng bagay. Ito ang kanyang mundo, ang kanyang lahat. Ngunit isang maliit na tunog ang pumunit sa perpektong sandaling iyon. Ang mahinang pag-vibrate ng telepono ni Datu na naiwan sa center table. Bahagya itong gumalaw, sapat lang upang umilaw ang screen. At sa isang saglit, nahagip ng mga mata ni Sina ang isang pangalan sa notifikasyon. M. Isang maikling mensahe ang nakasulat sa ilalim nito. Handa na ang lahat. Bago pa man niya ito maproseso, mabilis na dinampot ni Datu ang telepono at ibinulsa. Ngumiti ito sa kanya, ngunit tila hindi umabot sa mga mata nito ang ngiti. "Trabaho lang, mahal. Huwag mo nang pansinin." Tumango si Sina, pilit na iwinawak ang kaba na biglang gumapang sa kanyang dibdib. Pinili niyang magtiwala. Palagi niyang pinipiling magtiwala. "May sorpresa pa ako sa'yo," sabi ni Datu at hinawakan ang kanyang kamay. "Mag-ayos ka. Mamamasyal tayo sa lawa ng Danaya. May inihanda akong munting bangka para sa ating dalawa. Isang romantic getaway." Ang kaba sa dibdib ni Sina ay napalitan ng pananabik. Siguro ay imahinasyon lang niya ang lahat. Mahal siya ni Datu. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang nag-aayos. Pagdating nila sa lawa ng Danaya, tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang lagaslas ng tubig at ang ihip ng hangin na mas malamig pa kaysa kanina. Sumakay sila sa isang maliit na bangkang kahoy. Sa gitna ng lawa, pinatay ni Datu ang makina. Ang buwan lang ang nagsisilbi nilang ilaw. "Ang ganda rito," bulong ni Sina, habang isinisiksik ang sarili sa tabi ng asawa. Hindi sumagot si Datu. Sa halip, huminga ito ng malalim. Nang magsalita ito, ang boses niya ay walang bahid ng anumang init o pagmamahal. Malamig ito, tulad ng tubig sa ilalim nila. "Sina," panimula niya, "pagod na ako.
Kumunot ang noo ni Sina. Pagod? Saan, mahal? Sa trabaho? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Datu. Pagod na akong magpanggap. Doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Sina. Ang mga salitang yon ay parang mga patalim na tumusok sa kanyang tainga. Anong ibig mong sabihin? Hindi na kita mahal, Sina. Matagal na. Diretsyong sabi ni Datu. Bawat salita ay parang isang malaking sampal. Si Magwayen ang mahal ko. Siya ang gusto kong makasama. Magwayen? Ang M sa telepono. Siya ang magandang business partner ni Datu na palagi niyang ipinapakilala bilang kaibigan. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa isip ni Sina at ang nabuong larawan ay isang imahe ng kataksilan. Kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha, isang figura ang lumitaw mula sa kadiliman sa pampang. Isang babae, kahit malayo, kilala ni Sina ang tindig na yon, si Magwayen. Nakatayo lang ito roon, nanonood, na parang isang multo na naghihintay. Bakit Datu? Bakit sa ganitong paraan? Humahagulgol na tanong ni Sina. Dahil sa gabal ka, sagot ni Datu, at tumayo ito. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mukha ng lalaking minahal niya. Ito ay mukha ng isang demonyo. Sagabal ka sa mga pangarap ko, sa kayamanan, sa kapangyarihan, at sa pag-ibig namin ni Magwayen. Bago pa makasigaw si Sina, isang malakas na tulak mula kay Datu ang nagpatalsik sa kanya mula sa bangka. Ang nakakapasong lamig ng tubig ay parang libo-libong karayom na tumusok sa kanyang balat. Ang bigat ng kanyang damit at ng scarf na regalo ni Datu ay humihila sa kanya pababa. Nagpumiglas siya. Sinubukang lumangoy, ngunit ang kanyang mga kalamnan ay agad na pinulikat dahil sa sobrang ginaw. Habang unti-unti siyang nilalamon ng madilim na tubig, ang huling imahe na nakita ng kanyang nanlalabong mga mata ay ang pagdaong ng bangka sa pampang. Nakita niya si Datu na bumaba at sinalubong ni Magwayen ng isang mahigpit na yakap at isang mapanagumpay na halik. Sila ay nagtatawanan. Ang sakit. Hindi ang lamig, hindi ang pagkaubos ng hangin, kundi ang sakit ng katotohanan yon, ang unti-unting pumatay sa kanya. Habang bumibigat ang kanyang talukap at ang kadiliman ay tuluyan ng gumagapi sa kanya. Isang anino mula sa kabilang pampang ang tila papalapit. Isang malabong figura ng isang taong tumatakbo, sumisigaw, at pagkatapos ay tumalon sa nagyayelong tubig. Ngunit huli na ang lahat. O baka hindi pa. Ang kanyang ulirat ay tuluyan ng naglaho. Ang unang naramdaman ni Alonsina ay ang init. Isang kakaibang init na gumagapang sa kanyang mga ugat. Pumapalit sa nagyayelong pakiramdam na huli niyang natandaan. Pagkatapos ay ang magaspang na kumot na nakabalot sa kanyang katawan at ang amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas, isang halimuyak na pamilyar mula sa kanyang kabataan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo. Puting kisame. Puting dingding. Isang simpleng silid na gawa sa kahoy. Napabalikwas siya ng bangon, ngunit isang matinding ubo ang pumigil sa kanya. Tubig ang lumabas sa kanyang bibig. Malamig at may lasang putik. Ang kanyang lalamunan ay parang pinupunit sa sakit. Dahan-dahan lang, iha. Isang boses ang narinig niya. Pamilyar, malumanay, ngunit may awtoridad. Mula sa isang silyang kahoy sa sulok ng silid, isang lalaking nakaunipormeng pangmilitar ang tumayo. Ang mga pilak na bituin sa kanyang balikat ay kumikinang sa liwanag ng gasera. Ang kanyang mukha, bagamat may mga guhit na ng katandaan, ay nagpapakita ng lakas at pag-aalala. Tito Hiraya? Halos pabulong na sabi ni Sina. Ang tito ay naging ninong nang binyagan siya nito bilang kumpare ng kanyang yumaong ama. Si General Hiraya Montero, ang matalik na kaibigan ng kanyang tatay, ang taong huli niyang nakita noong siya ay ikasal. Ang lahat ay bumalik sa kanya na parang isang malaking alon. Ang bangka, ang malamig na boses ni Datu, ang halik ni Magwayen,
Ang pagtulak, ang nagyayelong tubig. Napahagulhol si Sina, isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang wasak na puso. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi sa tindi ng sakit at kataksilan. Paano nasaan ako? Tanong niya sa gitna ng pag-iyak. Umupo si General Hiraya sa gilid ng kama. Nailigtas kita, Alonsina. Nasa ligtas kang lugar. Ikinuwento niya kung paano niya naramdaman na may hindi tama. Matagal na niyang pinagdududahan ang pagkatao ni Datu. Nang malaman niyang dadalhin ka nito sa lawan ng Danaya sa gabing iyon, sinundan niya kayo. Siya ang aninong nakita mo bago ka mawalan ng malay. Patay na ba ako, Ninong? Tanong ni Sina, ang mga mata ay blanko. Hindi, pero para sa kanila, oo. Sagot ng general, ng kinabukasan. Ipinalabas ni Datu na nagkaroon ng aksidente. Naglayag daw kayo. Tumaob ang bangka. At hindi ka na niya natagpuan. Isang grieving husband. Isang bayani na sinubukang iligtas ang kanyang asawa. Isang perpektong kasinungalingan. Ang bawat salita ay parang lason na lalong dumurog sa puso ni Sina. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay hindi lang siya pinatay, kundi sinira pa ang kanyang alaala. Tumayo si General Hiraya at may kinuha sa ibabaw ng isang maliit na mesa. Isang manipis na folder. Inilatag niya ito sa harap ni Sina. Hindi lang babae ang dahilan niya, Alonsina, sabi ng general. Si Datu Montenegro ay sangkot sa malalaking anomalya, gun smuggling, corruption, at si Maguire ang kanyang tulay sa mga ilegal na transaksyon. Sagabal ka sa kanila. Kailangan kanilang alisin. Nakatitig lang si Sina sa mga dokumento, mga litrato, mga numero. Ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang pala siya biktima ng pag-ibig na nagtaksil, biktima siya ng kasakiman at kasamaan. Hinawakan ng general ang kanyang kamay. May dalawa kang pagpipilian, iha. Tumingin si Sina sa mga mata ng kanyang ninong. Una, pwede kang bumalik. Lumantad ka bilang si Alonsina Reyes, isang biktima. Makikipaglaban tayo sa korte. Gagamitin natin ang mga ebidensyang ito. Pero alalahanin mo, ang kalaban natin ay may kapangyarihan at koneksyon. Maaaring tumagal ang laban. Maaaring hindi mo makuha ang hustisyang inaasahan mo. Huminto ang general, hinahayaang namnamin ni Sina ang bigat ng unang pagpipilian. O ang ikalawa, pagpapatuloy niya. Pwede mong hayaan na mamatay si Alonsina Reyes sa lawang yon. Natigilan si Sina. Maari kang manatili dito, maglaho, at mula sa abo ng iyong nakaraan, isisilang kita muli. Hindi bilang isang biktima na humihingi ng hustisya, kundi bilang ang mismong sandata na maghahatid ng hustisya. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Huhubugin kita para maging mas matatag, mas matalino, at mas malakas kaysa sa kanila. At kapag handa ka na, babalik ka. Hindi bilang si Alonsina na asawa ni Datu, kundi bilang isang taong kikilalanin at katatakutan niya. Katahimikan. Tanging ang pag-iyak na lamang ni Sina ang maririnig. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili sa isang maliit na salamin sa dingding. Ang babaeng nakatingin pabalik ay mahina, wasak at talunan. Ang babaeng yon ay hindi na niya kilala. Ayaw na niyang makilala. Dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit siya sa salamin at hinawakan ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na palaging hinahaplos at pinupuri ni Datu. Kinuha niya ang isang gunting na ginagamit para sa paggagamot sa ibabaw ng mesa. Nanginginig ang kanyang kamay. Isang lagaslas, isa pa, at isa pa. Ang mga hibla ng kanyang buhok ay isa-isang nalaglag sa sahig, kasabay ng mga huling patak ng kanyang luha. Nang matapos siya, isang bagong tao ang tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin. Isang estranghero na may maikling buhok at mga matang nagliliyab sa determinasyon.
Humarap siya sa kanyang ninong Hiraya. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Pinipili ko pong muling isilang. Isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa labi ng general. Tumango ito at binuksan ang pinto ng silid. Tumambad kay Alonsina ang isang malawak na training ground. Mga lalaki at babaeng nakaunipormeng pangmilitar ang nag-eensayo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Maririnig ang sigawan, putok ng baril, at tunog ng mga paang sabay-sabay na tumatakbo sa putikan. Ito ay isang mundo ng disiplina, sakit, at bakal na determinasyon. Maligayang pagdating sa Kampo Pulang Araw, sabi ni General Hiraya, ang iyong impyerno at ang lugar kung saan ka muling isisilang. 1 taon. Sa loob ng 365 araw, ang bawat pagsikat ng araw sa Kampo Pulang Araw ay hudyat ng panibagong pagsubok. Para kay Alonsina, ang bawat araw ay isang maliit na kamatayan at isang panibagong pagsilang. Ang malambot niyang mga kamay na dati sanay lang sa pagluluto at pag-aalaga ay ngayoy puno na ng kalyo mula sa pagbubuhat ng mga bakal, paggapang sa putikan, at paghawak sa bigat ng isang rifle. Ang kanyang balat na dati porselana sa kinis ay ngayoy sunog sa araw at may mga peklat mula sa matinding pagsasanay. Sa unang mga linggo, gabi-gabi siyang umiiyak sa pagod at sakit. Ang kanyang katawan ay sumusuko. Ang kanyang isip ay gustong bumitaw. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mapanuyang ng ngiti ni Datu at ang halik nito kay Magwayan sa pampang ng lawan ng Danaya. Ang alaalang iyon ang nagsilbi niyang gasolina. Ang puot, ang naging lakas niya. Lumipas ang mga buwan. Ang dating hirap ay naging pang-araw-araw na rutina. Ang pagtakbo ng 10 kilometro sa ilalim ng ulan ay naging paraan na lamang niya ng pag-iisip. Ang pag-assemble at pag-disassemble ng baril ng nakapikit ay naging kasing natural ng paghinga. Ngunit hindi lang pisikal na lakas ang hinubog sa kanya. Sa gabi, habang ang buong kampo ay natutulog, si Alonsina ay gising sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na ilawan. Sa tabi niya ay si General Hiraya Montero. Ang paghihiganti ay parang apoy, Sina, sabi ng general isang gabi habang pinag-aaralan nila ang mga batas ng militar. Maari itong magbigay liwanag sa iyong daan, pero kung hindi ka mag-iingat, maari ka rin itong tupukin. Hindi na po ito simpleng paghihiganti, Ninong, sagot ni Sina. Hindi inaalis ang tingin sa mga dokumento. Hustisya para sa akin at para sa mga taong niloko niya. Mabuti kung ganoon, tango ng general. Tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa dulo ng baril, kundi nasa talas ng isip. Kailangan mong unahan ang bawat galaw niya. Kailangan mong isipin kung paano siya mag-isip. Itinuro sa kanya ng general ang lahat. Mga taktika sa investigasyon, psychological warfare, ang sining ng interogasyon. Ang isip ni Alonsina na dati puno lang ng mga recipe at mga pangarap na pambahay ay naging isang matalas na database ng mga estratehiya at kaalaman. Ang araw ng kanyang pagbabago ay dumating sa 10 buwan niya sa kampo. Isa itong hand-to-hand combat assessment. Ang kanyang kalaban ay isang lalaking halos doble ang kanyang laki at bigat. Sa simula, tila laruan lang si Sina sa kamay nito. Bawat suntok niya ay parang hangin lang. Bawat tangka niyang pagdepensa ay nauuwi sa pagbagsak niya sa lupa. Ang mga nanonood ay nagsimula ng umiling. Ngunit habang nakahandusay siya sa lupa, duguan ng labi at hirap huminga, isang imahe na naman ang pumasok sa kanyang isip. Ang pagtulak sa kanya ni Datu, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa habang lumulubog siya sa tubig. Hindi na muli, bulong niya sa sarili. Sa isang iglap, bumangon siya. Ngunit iba na ang kislap sa kanyang mga mata. Wala na ang takot, wala na ang sakit. Ang naroon na lang ay isang malamig
at kalkuladong determinasyon, hinayaan niyang sumugod muli ang kalaban. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas. Ginamit niya ang bigat at lakas nito laban sa kanya. Isang mabilis na pag-ilag, isang siko sa tagiliran, isang sipa sa likod ng tuhod. Bago pa man maintindihan ng lalaki ang nangyayari, nakaluhod na ito sa harap niya at ang braso ni Sina ay nakapulupot na sa leeg nito. Handang-handang baliin iyon kung gugustuhin niya. Katahimikan. Pagkatapos ay isang malakas na palakpakan mula sa mga sundalong nakapaligid. Binitawan niya ang lalaki. Tumayo siya ng tuwid. Hindi man lang nagpakita ng anumang emosyon. Sa sandaling iyon, alam ng lahat, lalo na ni Alonsina, na ang babaeng dumating sa kampo 1 taon, na ang nakalipas ay tuluyan nang namatay. 1 taon. Sa anibersaryo ng kanyang kamatayan, ipinatawag siya ni General Hiraya sa opisina nito. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang isang bagong-bagong uniforme. Hindi ito uniforme ng isang kadete. Ito ay uniforme ng isang mataas na opisyal. Sa mga balikat nito ay naroon ang insignia ng isang koronel. Mula ngayon, ikaw na si Coronel Alonsina Reyes, sabi ng general. Isang top secret operative mula sa Intelligence Division. Iyan ang magiging kwento mo. Iyan ang magiging bagong katotohanan. Isinuot ni Sina ang uniforme. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay estranghero sa kanya. Matikas ang tindig, maikli ang buhok, ang mga mata ay matalas, at tila kayang basahin ang kaluluwa ng sino mang kaharap. Wala nang bakas ng kahinaan, wala nang bakas ng takot. Humarap siya sa bintana, sa isang burol kung saan tanaw ang malayong kislap ng mga ilaw mula sa syudad ng Sanlaon. 1 taon na ang nakalipas, naroon siya sa syudad na yon, isang masayang asawa. Ngayon, babalik siya bilang isang bagyo na handang wasakin ang lahat ng kasinungalingan. Naramdaman niya ang paglapit ni General Hiraya sa kanyang likuran. May iniabot itong isang eleganteng sobre. Ano po ito, Ninong? Isang imbitasyon, sagot ng general. Sa taunang selebrasyon ng hukbong sandatahan sa Sanlaon, isang gabi ng parangal, at ngayong taon, ang isa sa mga bibigyan ng parangal para sa kanyang katapangan at dedikasyon ay walang iba, kundi ang biyudong si Kapitan Datu Montenegro. Kinuha ni Alonsina ang imbitasyon. Ang kanyang mga daliri ay marahang humaplos sa nakaukit na pangalan ni Datu. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oras na para bumalik, sabi ni General Hiraya. Para kay Kapitan Datu Montenegro, ang mundo ay nasa kanyang mga palad. Ang bulwagan ng Grand Plaza Hotel ay puno ng mga pinakamataas na opisyal ng hukbong sandatahan. Kumikinang ang mga medalya sa kanilang mga dibdib, kasing kinang ng mga mamahaling alahas ng kanilang mga asawa. At sa gabing ito, si Datu ang sentro ng atensyon. Napakagwapo mo sa iyong uniforme, mahal, bulong ni Maguayan Lopez sa kanyang tabi habang marahang hinahaplos ang braso nito. Nakasuot ito ng isang pulang bestida na tila nagyayakap sa kanyang perpektong katawan, agaw pansin sa lahat. Ngumiti si Datu, isang nangiting puno ng pagmamalaki. 1 taon na ang nakalipas at ang lahat ay naaayon sa plano. Sagot niya, ang pagkamatay ni Sina naging isang trahedya na nagpabango pa sa pangalan ko, ang bayaning biyudo, ang ulirang opisyal. Ngayon, itong parangal. At sa susunod na taon, sigurado na ang promosyon ko bilang major. At kapag major ka na, dugtong ni Maguayan, ang mga matay nagliliyab sa ambisyon. Mas lalaki ang ating mga kontrata. Mas lalaki ang ating kapangyarihan. Ang ating kapangyarihan? Pagtatama ni Datu at itinaas ang kanyang kopita ng alak. Para sa atin, ito ang kanilang mundo. Isang mundo na itinayo nila sa ibabaw ng isang kasinungalingan, sa ibabaw ng malamig na katawan ni Alonsina, sa ilalim ng lawa ng Danaya. At wala silang kahit anong pagsisisi. Nagsimula na ang programa.
Tinawag ang pangalan ni Dato Montenegro. Tumayo siya, inayos ang kanyang uniforme at umakyat sa entablado sa saliw ng masigabong palakpakan. Tinanggap niya ang medalya, yumuko at lumapit sa mikropono. Nagsimula siyang magsalita gamit ang isang boses na puno ng kababaang loob na kanyang pinraktis. Pinasalamatan niya ang kanyang mga superior. Binanggit niya ang kanyang dedikasyon sa serbisyo at sa huli, ginamit niya ang kanyang alas. Ang parangal na ito, sabi niya, at hinayaang mamasa ang kanyang mga mata, ay inaalay ko sa aking yumaong asawa, si Alonsina. Kung nasaan man siya ngayon, sana'y ipinagmamalaki niya ako. Ang mga tao ay lalong humanga. May mga nagpunas pa ng luha. Perpekto. Ngunit habang siya'y bababa na sa entablado, isang biglaang katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Ang masayang tugtugin ay huminto. Ang bulungan ay natigil. Lahat ng mga mata ay napako sa iisang direksyon. Sa malaking pinto sa entrada ng hotel. Doon, sa bukana ng pinto, nakatayo ang isang babae. Nakatayo siyang mag-isa, balot sa awtoridad ng kanyang unipormeng pang-koronel. Maikli ang kanyang buhok, mas maikli pa kaysa dati. Ang kanyang tindig ay tuwid at matatag. Ngunit ang kanyang mukha, nanlamig ang buong katawan ni Datu. Ang kopitan ng alak sa kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Hindi maaari. Ang mukhang iyon. Kahit nagbago, kahit mas tumalas ang mga panga, at mas naging malamig ang mga mata, iisang tao lang ang nagmamay-ari niyon, si Alonsina. Kasunod niyang pumasok si General Hiraya Montero. Ang lahat ay nagbigay galang. Umakyat ang general sa entablado. Kinuha ang mikropono na binitiwan ni Datu. Isang magandang gabi sa inyong lahat, bati ng general. Paumanhin sa pagkaantala. Nais kong ipakilala sa inyo ang isang napakahalagang panauhin. Siya ang bagong pinuno ng itinatag na Special Inspectorate Division, isang sangay na direktang mag-uulat sa aking opisina. Mga kasama, salubungin natin si Coronel Alonsina Reyes. Coronel Alonsina Reyes. Ang mga salita ay parang mga bala na tumama sa dibdib ni Datu. Napatingin siya kay Magwayan sa lamesa. Ang mapulang kolorete nito ay tila nawalan ng kulay. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka sa pagkabigla. Dahan-dahang naglakad si Alonsina papunta sa kanilang direksyon. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Ang mga tao ay humahawi para bigyan siya ng daan. Ang kanyang mga mata ay hindi lumilingon sa kaliwa o kanan. Nakatutok lamang ito sa iisang tao, kay Datu. Huminto siya sa harap mismo ni Datu. 1 metro lang ang pagitan nila, ngunit parang 1,000 milya ang layo ng kanilang mga mundo. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alonsina. Isang ngiti na hindi kailanman nakita ni Datu sa kanya noon. "Congratulations, Kapitan Montenegro," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Ipinagmamalaki ka niya, sigurado ako. Pagkatapos ay lumingon siya kay Magwayan na ngayon ay nakatayo na rin. Miss Lopez, isang karangalan. Hindi na napigilan ni Magwayan ang sarili. Sa sobrang gulat at galit, sinadya niyang bungguin ng bahagya si Alonsina habang nagkukunwaring may kukunin. Ang mga multo ay hindi nabibilang sa lugar na ito. Nanggigigil na bulong ni Magwayan, sapat lang para marinig nilang dalawa. Hindi natinag si Alonsina. Dahan-dahan siyang lumingon at inilapit ang kanyang mukha sa tainga ni Magwayan. Ang kanyang hininga ay malamig na parang yelo. "Hindi ako multo," bulong niya pabalik. Bawat salita ay mabagal at malinaw. "Ako ang karma." Ang tanggapan ni Coronel Alonsina Reyes ay matatagpuan sa pinakamataas na palapag ng gusali ng Inspectorate General. Mula sa malaking bintanang salamin sa kanyang likuran, tanaw na tanaw ang buong syudad ng Sanlaon. At sa di kalayuan, ang lawa ng Danaya, tahimik at payapa sa paningin,
Ngunit isang libingan ng mga lihim para kay Alonsina. Doon siya nakatayo, nakatalikod sa pinto, habang pinagmamasdan ng lawa. Suot niya ang kanyang kumpletong uniforme. Ang kanyang mga kamay ay nasa likuran. Ang kanyang presensya ay pumupuno sa buong silid ng isang malamig na awtoridad. "Ma'am, narito na po si Kapitan Montenegro," anunsyo ng kanyang aide. "Papasukin mo siya," sagot ni Alonsina. Hindi pa rin lumilingon. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto at ang mga yabag ni Datu na papalapit. Huminto ito sa gitna ng silid. Naramdaman ni Alonsina ang pag-aalinlangan nito, ang pagkalito, ang takot na pilit nitong itinatago. Ilang segundo ng katahimikan. Hayaan niyang namnamin ni Datu ang tensyon. Ito ang unang leksyon na itinuro sa kanya ni General Hiraya. Ang katahimikan ay isang sandata. Sa wakas, dahan-dahan siyang humarap. Ang itsura ni Datu ay malayong malayo sa kumpiyansang ipinakita nito sa party. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, tanda ng isang gabing hindi nakatulog. Pilit siyang ngumiti, isang nangiting halatang halata, ang pagkukunwari. "Sina, ibig kong sabihin, Coronel Reyes," panimula niya. "Hindi mo alam kung gaano ako kasaya, kung gaano ako nagulat na makitang buhay ka." Hindi sumagot si Alonsina. Sa halip, itinuro niya ang silya sa harap ng kanyang mesa. "Maupo ka, Kapitan." Umupo si Datu. Umupo rin si Alonsina. Inilapag ang isang manipis na folder sa ibabaw ng kanyang malinis na mesa. Ang galaw niya ay kalmado at kalkulado. "Paano? Paano nangyari?" tanong ni Datu. Hindi na napigilan ang sarili. Akala mo nalunod ako?" Putol ni Alonsina sa sasabihin niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Masuwerte ako. May mga mangingisdang nakakita sa akin sa kabilang pampang. Dinala nila ako sa isang malayong baryo. Nagkaroon ako ng amnesia. 1 taon. Ngayon lang unti-unting bumabalik ang lahat. Isang perpektong kasinungalingan. Isang kwentong mahirap patunayan, mahirap ding pabulaanan." Nakita ni Alonsina ang bahagyang pagluwag ng tensyon sa mukha ni Datu. Amnesia. Iyon ang kinapitan niya. Kung may amnesia si Sina, marahil ay hindi nito natatandaan ang lahat. "Napakalaking biyaya ng Diyos," sabi ni Datu, umaarteng nagpapasalamat. "Sina, kailangan nating mag-usap. Ang pagsasama natin ay tapos na, Kapitan." Muling putol ni Alonsina. "At wala ako rito para pag-usapan ang nakaraan. Nandito ako para sa trabaho." Binuksan niya ang folder. "Ipinatawag kita dahil may mga ilang irregularities akong nakita sa mga supply contract ng iyong unit. Partikular na ako interesado sa nawawalang kargamento ng mga high-grade na bala noong Nobyembre ng nakaraang taon." Nanlamig si Datu. Iyon ang isa sa mga pinakamalaki niyang transaksyon kasama si Magwayen. "Wala akong alam dyan, ma'am." Mabilis niyang sagot. Hindi siya pinansin ni Alonsina. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Ayon sa logbook, naka-leave ka raw ng araw na yon. Isang personal emergency. Ngunit ayon sa impormasyong nakuha ko, namataan kang kasama ni Miss Magwayen Lopez sa isang mamahaling restaurant sa petsang iyon. Isang business meeting marahil? Ang bawat tanong ni Alonsina ay parang isang patak ng asido. Hindi siya nag-aakusa. Nagtatanong lang siya. Ngunit ang mga tanong niya ay nagpapakitang alam niya ang mga detalye na hindi niya dapat malaman. "Hindi ko na matandaan," sagot ni Datu. Naiiwas ang tingin. Tumayo si Alonsina at muling lumapit sa bintana. Nakatanaw sa lawa. Nakapagtataka, hindi ba? Kung paano ang mga alaala ay maaaring maging malabo. Ang ibang bagay, gusto nating kalimutan. Ang iba naman, kahit kailan ay hindi malilimutan. Humarap siyang muli kay Datu. "Naalala ko ang lamig ng panahon noong Nobyembre, lalo na sa gabi malapit sa lawa. Ang lamig ay kumakapit sa buto, hindi ba, Kapitan?
Sa pagkakataong yon, nakita ni Alonsina ang hindi maikakailang takot sa mga mata ni Datu. Ang pagbanggit niya sa lamig at salawa ay hindi aksidente. Alam iyon ni Datu. Tapos na tayo dito, sabi ni Alonsina at bumalik sa kanyang upuan. Maari ka nang umalis, pero asahan mong ipapatawag kitang muli. Parang robot na tumayo si Datu. Hindi na siya nagsalita. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina na tila hinahabol ng sarili niyang multo. Naiwang mag-isa, hinayaan ni Alonsina ang sarili na huminga ng malalim. Ang unang round ay sa kanya, ngunit alam niyang nagsisimula pa lang ang laban. Tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Sinagot niya ito. Yes, Ninong? Kamusta ang unang paghaharap? Tanong ni General Hiraya mula sa kabilang linya. Nanginginig siya, sagot ni Alonsina. Pero hindi pa sapat. Kailangan nating tanggalan siya ng mga kakampi. Mayroon akong ibibigay sa iyo, sabi ng general. Pangalan ng isang kontraktor. Siya ang pinakamahinang kawing sa kanilang kadena. Habang isinusulat ni Alonsina ang pangalan, isang tawag ang pumasok sa kanyang personal na cellphone. Unknown number. Nagpaalam muna siya sa general at sinagot ang tawag. Hello? Isang mahinang boses ng lalaki ang sumagot, nanginginig at tila nagmamadali. Coronel Reyes, mag-ingat ka. Alam nilang nag-iimbestiga ka. Ang pagkamatay ng tatay mo, hindi yun aksidente. Bago pa makapagsalita si Alonsina, ang linya ay naputol. Natigilan siya. Ang kamay na may hawak ng telepono ay nanigas sa ere. Ang paghihiganti niya para sa sarili ay biglang nagkaroon ng panibagong dimensyon, mas malalim at mas madilim. Para kay Maguayan Lopez, ang kapangyarihan ay isang laro. At sa larong ito, siya ang reyna. Ang kanyang ganda ang kanyang sandata at ang kanyang talino sa pakikipag-ugnayan ang kanyang estratehiya. Ginagamit niya ang mga lalaking tulad ni Datu, ambisyoso, sakaym, at madaling mabulag sa karangyaan. Sa loob ng 1 taon, habang si Datu ang nagsisilbing mukha at kamao, si Maguayan naman ang utak sa likod ng kanilang mga operasyon. Siya ang kumakausap sa mga tiwaling politiko. Siya ang nagpapadulas sa mga transaksyon at siya ang humahawak sa pera. Sa sandaling ito, nakababad siya sa isang jacuzzi na puno ng mga talulot ng rosas sa pinakamahal na spa sa Sanlaon. Hawak niya ang isang kopita ng champagne habang ang kanyang cellphone ay nasa tabi, handa para sa anumang tawag na magpapasok ng mas maraming pera sa kanilang mga bank account. Ngunit ang tawag na pumasok ay hindi mula sa isang kliyente. Ito ay mula sa isa sa kanyang mga tauhan at ang boses nito ay nanginginig sa takot. Ma'am Maguayan, may problema po. Si Mr. Velasco, dinampot po siya ng mga tauhan ng Inspectorate General kaninang umaga lang. Nabitawan ni Maguayan ang kanyang kopita. Nabagsak ito sa sahig na gawa sa marmol at nabasag. Si Mr. Velasco, ang kontraktor, ang pinakamalaki nilang kasabwat sa mga kontrata sa militar. At ang pinakamahina, isang lalaking may kahinaan sa magagandang babae at alak. Isang kahinaang sinamantala ni Maguayan ng husto. Ano? Sigaw niya. Paano nila nalaman? Hindi po namin alam, ma'am. Pero hawak daw po sila ng unit ni Coronel Reyes. Alonsina Reyes. Ang multo. Mabilis na umahon si Maguayan mula sa jacuzzi. Hindi na pinansin ang basang sahig o ang nabasag na kopita. Nag-init ang kanyang ulo. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Ang pagbabalik ng babaeng yon ay hindi magdadala ng maganda. Dire-diretso siyang nagmaneho papunta sa opisina ni Datu. Hindi na siya kumatok. Pabalang niyang binuksan ang pinto. Anong ginagawa mo? Bulyaw niya kay Datu na abala sa pagpirma ng mga dokumento. Bakit hinayaan mong mahuli si Velasco? Tumayo si Datu. Ang muka ay gusot. Wala akong magagawa. Biglaan ang operasyon. At nasa ilalim ako ng imbestigasyon. Bawat galaw ko binabantayan. Wala kang magagawa? Nanunuhuyang tanong ni Maguayan.
Kapitan Datu Montenegro, ikaw ang may pinakamalaking responsibilidad dito. Ikaw ang lalaki. Ikaw dapat ang nag-iisip. O sadyang abala ka lang sa pagpapanggap bilang isang bayaning biyudo? Ang mga salita ni Magwayen ay tumama sa ego ni Datu. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, Magwayen. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo mararanasan ang buhay na meron ka ngayon. At kung hindi dahil sa akin, isa ka pa ring simpleng kapitan na nangangarap umasenso. Ganti ni Magwayen. Isang maikling flashback ang dumaan sa isip ni Magwayen. Isang gabi sa isang bar, 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Nakita niya si Mr. Velasco, lasing at nag-iisa. Nilapitan niya ito. Ginamit niya ang kanyang alindog. Sa loob ng 1 linggo, nakuha niya ang tiwala nito. At sa loob ng 1 buwan, nakuha niya ang unang malaking kontrata para kay Datu. Siya ang nagtrabaho. Siya ang nagplano. Ako ang gumawa ng paraan para makuha natin si Velasco, sabi ni Magwayen. Ang boses ay puno ng hinanakit. Ako ang nagtiis sa mabahong hininga at malagkit na tingin ng matandang iyon para lang sa'yo, para sa atin. Tapos ngayon, hahayaan mo lang siyang bumagsak? Ano ang gusto mong gawin ko? Sugurin ko ang opisina ni Alonsina at bawiin si Velasco. Sarkastikong sagot ni Datu. Gawin mo ang trabaho mo, sigaw ni Magwayen. Tawagan mo ang mga koneksyon mo, ang mga general na binabayaran natin. Gamitin mo ang kapangyarihan mo. Dahil kapag nagsalita si Velasco, hindi lang ikaw ang babagsak. Sabay tayong babagsak, Datu. Nagtitigan sila. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng galit at paninisi. Ang dating pag-ibig at pagsasabuatan ay napalitan na ng takot at pagdududa. Ito ang unang pagkakataon na nag-away sila ng ganito. Ang perpektong samahan nila ay nagsisimula ng magkalamat. Alam ni Magwayen na hindi na siya maaaring umasa kay Datu. Masyado itong natatakot sa multo ni Alonsina. Kung may babagsak, kailangan niyang siguraduhin na hindi siya yon. Kung wala kang gagawin, sabi ni Magwayen sa isang malamig na boses, ako ang gagawa ng paraan. Tumalikod siya at naglakad palabas. Habang nasa kotse, kinuha niya ang isa pa niyang cellphone, isang secret phone na hindi alam ni Datu. Nagdial siya ng isang numero. Hello, General, sabi niya sa isang boses na muling naging malambing at kaakit-akit. Magwayen Lopez po ito. Pasensya na sa abala, pero meron po sana akong ipapaabot na impormasyon. Tungkol kay Coronel Alonsina Reyes, kailangan niyang maghanap ng mas malakas na kakampi. 1 taong mas mataas pa kay Datu. 1 taong kayang patigilin ang impyernong dala ng pagbabalik ni Alonsina. Samantala, pag-alis ni Magwayen, sinipa ni Datu ang kanyang mesa sa sobrang galit. Gulong-gulo ang kanyang isip. Tama si Magwayen. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Nagmamadali siyang umuwi sa bahay na dati pinagsaluhan nila ni Sina. Dumiretso siya sa kanyang personal na opisina. Mayroon siyang itinatagong isang folder doon. Isang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang insurance policy, kung sakali. Kailangan niyang itago iyon sa mas ligtas na lugar. Ngunit pagbukas niya ng pinto, natigilan siya. Ang kanyang opisina, magulo. Ang mga gamit ay nakakalat. Ang mga drawer ay nakabukas. At ang secret compartment sa ilalim ng kanyang mesa, kung saan nakatago ang folder, bukas ito. At wala nang laman. Ang tawag na natanggap ni Alonsina ay hindi na naulit. Ngunit ang mga salita ng misteryosong lalaki ay nanatili sa kanyang isipan. Isang tinik na bumabagabag sa kanya araw at gabi. Ang pagkamatay ng tatay mo. Hindi yun aksidente. Ang kanyang ama, si Coronel Antonio Reyes, ay namatay sa isang car crash 10 taon na ang nakalipas. Ayon sa opisyal na investigasyon, nawalan daw ito ng preno habang pauwi mula sa isang misyon sa probinsya. Isang trahedya, isang aksidente. Iyon ang katotohanang kinalakihan niya.
Ngayon, ang katotohanan iyon ay nagsisimula ng magkalamat. Sa tulong ni General Hiraya, binuksan niyang muli ang kaso ng kanyang ama. Hindi bilang isang opisyal na investigasyon, kundi isang personal na paghahanap ng katotohanan. Ginugol niya ang mga gabi sa archives ng militar, isang malamig at maalikabok na silid na naglalaman ng mga nakalimutang kwento. Pinag-aralan niya ang bawat dokumento, ang police report, ang autopsy, ang mga testimonya. Sa una, lahat ay tila normal. Ngunit habang mas lumalalim siya, nagsimula siyang makakita ng mga maliliit na butas. Isang nawawalang testimonya mula sa unang-unang pulis na rumesponde. Isang inconsistency sa oras ng pagkamatay. Hindi ito magkakatugma, Ninong, sabi niya kay General Hiraya, isang gabi habang magkasama sila sa archives. Alam ko, sagot ng general, ang kanyang boses ay may bahid ng lungkot. Matagal ko nang alam, Sina, ngunit kailangan kong hintayin na ikaw mismo ang makatuklas. Sa gitna ng isang kahon ng mga lumang gamit ng kanyang ama na naitago ng general, nakita ni Alunsina ang isang litrato. Ang kanyang ama, si General Hiraya, at 3 pang opisyal. Nakangiti sila, mga batang sundalo na puno ng pangarap. Ngunit ang isang mukha sa litratong iyon ay nagpatigil sa paghinga ni Alunsina. Ito si General Ricardo de Leon, ang kasalukuyang commanding general ng buong rehiyon, ang pinakamataas na opisyal sa Sanlaon, at ang direktang superior ni Dato Montenegro. Magkaibigan sila noon, paliwanag ni General Hiraya. Pero nagbago ang lahat nang magsimula si General de Leon na masilaw sa kapangyarihan. Bumalik si Alunsina sa mga dokumento ng kaso ni Datu. Inihambing niya ito sa mga lumang file na iniimbestigahan ng kanyang ama bago ito mamatay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat pagtuklas. Ang mga pangalan ng mga supplier, ang mga ghost delivery, ang mga account numbers sa ibang bansa. Parehong-pareho. Ang modus operandi ng sindikato ni Datu ngayon ay eksaktong kopya ng sindikatong iniimbestigahan ng kanyang ama. 10 taon na ang nakalipas. Si Datu ay hindi ang utak. Isa lang siyang tauhan. Isang basalyo na ipinagpapatuloy lang ang maruming trabaho ng kanyang amo. Isang malamig na katotohanan ang bumalot kay Alunsina. Ang pagtatangka sa kanyang buhay ay hindi lang dahil sagabal siya sa pagmamahalan ni Datu at Maguayen. Pinatahimik siya dahil sa kanyang pangalan. Dahil siya ang anak ni Coronel Antonio Reyes. Natakot sila na baka sa anumang paraan ay matuklasan niya ang kanilang mga lihim tulad ng ginawa ng kanyang ama. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Ang huling araw na nakita niyang buhay ang kanyang ama. 10 taong gulang pa lang siya noon, naglalaro sa kanilang hardin. Lumabas ang kanyang ama, nakauniporme, handa nang umalis para sa isang mahalagang misyon. Lumuhod ito sa harap niya. Anak, tandaan mo palagi, sabi nito, habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ang pinakamahalagang laban ng isang sundalo ay hindi sa giyera, kundi ang laban para sa tama at katotohanan. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang matatakot ipaglaban ang tama. Iyon ang huling pagkakataon na nayakap niya ito. Gumuho ang mundo ni Alunsina. Ang sakit ng kataksilan ni Datu ay napakaliit kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang personal. Naging isang krusada ito para sa katarungan na ipinaglaban at ikinamatay ng kanyang ama. Napahagulhol siya, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa bigat ng lahat. Ang galit, ang lungkot, ang pangungulila. Lahat ay nagsama-sama. Gumuho siya sa sahig, yakap-yakap ang luma at kupas na litrato ng kanyang ama. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang bagong apoy ang nagsimulang magliyab sa kanyang puso. Mas mainit, mas mapanira. Dahan-dahan siyang tumayo.
Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong determinasyon. Tumingin siya kay General Hiraya. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. Papatayin nila ako para pagtakpan ang pagpatay nila sa aking ama. Sabi niya, ang boses ay naging garalgal sa galit. Ngayon, sisiguraduhin kong ang pangalan ng aking ama ang magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Ang paghihiganti ni Alonsina Reyes ay tapos na. Ang misyon ni Coronel Reyes ay ngayon palang magsisimula. Pumasok ang aide ni Alonsina sa silid, may dalang isang maliit na kahon. Ma'am, may nag-iwan po nito sa front desk para sa inyo. Wala pong pangalan. Binuksan ito ni Alonsina. Sa loob ay ang folder na nawawala mula sa opisina ni Datu. Ang insurance policy nito. At sa ibabaw nito, isang maliit na papel na may nakasulat na mensahe. Gusto ko rin ng hustisya. Gamitin mo ito. Wala siyang ideya kung sino ang nagpadala nito. Ngunit sa sandaling iyon, alam niyang mayroon siyang isang hindi inaasahang kakampi sa dilim. Huminga siya ng malalim at tumingin kay General Hiraya. Alam ko na kung ano ang susunod na hakbang. Ngunit bago pa man niya masabi ito, pumasok muli ang aide. Hingal na hingal. Coronel, may utos po mula sa opisina ni General De Leon. Sinususpindi po kayo sa pwesto at may warrant para sa inyong investigasyon sa kasong bribery at abuse of authority. Napatingin si Alonsina kay General Hiraya. Ang kalaban ay gumalaw na at mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Sa isang pribadong silid sa isang golf club sa labas ng San Laon, nagtagpo ang tatlong tao. Si General Ricardo De Leon, si Kapitan Datu Montenegro at si Maguayan Lopez. Ang amoy ng mamahaling tabako at alak ay nangingibabaw sa hangin. Ngunit hindi nito maitatago ang bigat ng tensyon sa silid. Ang anak ni Antonio, sabi ni General De Leon, habang pinapaikot ang yelo sa kanyang baso ng whiskey. Siya ay isang lalaking nasa edad 50, may malaking pangangatawan at mga matang tila laging naninimbang. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng 10 taon, ang multo ng kanyang ama ay babalik para guluhin tayo. Kasalanan ko, General. Mabilis na sabi ni Datu na kayo ko. Minaliit ko siya. Akala ko, pagkatapos ng nangyari sa lawa, tapos na ang lahat. Isang matalim na tawa ang pinakawalan ni General De Leon. Hindi ito kasalanan, Datu. Katangahan ito. Pero tapos na yon. Ang mahalaga ngayon ay kung paano natin tatapusin ang sinimulan mo. Si Maguayan, na tahimik lang sa isang sulok, ang nagsalita. Ang kanyang boses ay kalmado, taliwas sa nag-aalab na ambisyon sa kanyang mga mata. General, ang problema natin ay ang posisyon ni Coronel Reyes. Bilang pinuno ng Inspectorate Division, may access siya sa lahat. Kailangan nating tanggalin sa kanya ang kapangyarihang yon. At paano natin gagawin yon? Tanong ni General De Leon na tila sinusubok ang talino ni Maguayan. Kung ang armas niya ay investigasyon, sagot ni Maguayan, gagamitin din natin ang parehong armas laban sa kanya. Kailangan nating bigyan ng mga tao ng dahilan para pagdudahan ang kanyang integridad. Kailangan nating sirain ang kanyang kredibilidad. Isang ngisi ang sumilay sa labi ng general. I like her, sabi niya kay Datu. Matalino, walang puso, tamang-tama sa ating grupo. At doon, sa loob ng maaliwalas na silid na yon, binuo nila ang isang plano na kasing dumi ng kanilang mga konsensya. Ang unang hakbang ay isinagawa ng isang batang tenyente, si Liten Jimenez. May utang na loob siya kay Datu at may pangarap na umasenso sa mabilis na paraan. Inutusan siya ni Datu na magdeposito ng malaking halaga ng pera sa isang bagong bukas na bank account. Isang bank account na lihim na ipinangalan kay Alonsina Reyes. Ang pera ay galing sa isa sa mga illegal nilang transaksyon na pinalabas nilang kickback mula sa isang kontraktor. Ang ikalawang hakbang
ay ang pagtatanim ng ebidensya. Isang gabi, habang wala si Alonsina, isang maintenance crew ang pumasok sa kanyang opisina. Itinago nila sa ilalim ng isa sa mga drawer ng kanyang mesa ang mga pekeng dokumento, mga papeles na nagpapatunay na itinigil niya ang investigasyon sa isang kumpanya pagkatapos niyang tumanggap ng pera. Ang huling hakbang ay ang pagpapakalat ng tsismis. Sinimulan nilang magpakalat ng mga bulong-bulungan sa loob ng kampo na si Coronel Reyes daw ay ginagamit ang kanyang posisyon para sa personal na paghihiganti, na mayroon daw itong special relationship kay General Hiraya Montero. Ang lahat ng ito ay ginawa nila sa loob lamang ng 48 oras. Isang mabilis at maruming operasyon. Para kay Datu, ang bawat sandali ng paninirang ito ay nagbibigay sa kanya ng isang masamang kasiyahan. Ang babaeng minsan niyang minahal at tinangkang patayin ay muli niyang sinisira. Hindi na sa pamamagitan ng pisikal na lakas, kundi sa pamamagitan ng lason ng kasinungalingan. Sa araw ng operasyon, nakaupo si Datu sa kanyang opisina. Naghihintay. Nasa kabilang linya ng telepono si Maguayen. Handa na ang lahat, sabi ni Maguayen. Ang mga pekeng ebidensya ay naisumite na sa opisina ni General De Leon. Nag-file na ng formal na reklamo ang concerned citizen natin. Magaling, sagot ni Datu. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng komosyon sa labas. Sumilip siya sa bintana. Mula sa kanyang gusali, tanaw niya ang gusali ng Inspectorate General. Nakita niya, isang grupo ng mga military police, dala ang isang warrant, ang pumasok sa opisina ni Alonsina. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas sila. Kasama nila si Alonsina. Hindi siya nakapusas. Ngunit ang presensya ng mga MP sa kanyang tabi ay sapat ng mensahe. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa mga labi ni Datu. Sa wakas, dumating si Maguayen sa kanyang opisina. May dalang isang bote ng pinakamahal na alak. Para sa ating tagumpay, sabi niya, at sinalinan ang 2 kopita. Para sa atin, sabi ni Datu. Itinaas nila ang kanilang mga kopita at nag-toast. Sa isip niya, tapos na ang laban. Natalo na niya ang multo ng kanyang nakaraan. Tumingin siya sa salamin sa kanyang dingding. Nakita niya ang kanyang refleksyon, isang lalaking makapangyarihan, matagumpay, at hindi matitinag. Ako ang batas dito, bulong niya sa sarili, puno ng kayabangan. Ako ang laging mananalo. Samantala, sa isang malamig na interrogation room, kaharap ni Alonsina ang 2 investigador. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang mga ebidensya laban sa kanya, ang bank statement, ang mga pekeng dokumento, ang sinumpaang salaysay ng isang pekeng testigo. Ang lahat ay perpektong magkakadugtong, isang bitag na walang labasan. Coronel Reyes, ano ang masasabi mo rito? Tanong ng isang investigador. Tiningnan ni Alonsina ang mga papel. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang tingin sa mga lalaking kaharap niya. Wala kang makikitang takot sa kanyang mga mata. Wala kang makikitang gulat. Sa halip, isang maliit at misteryosong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ba? Tanong niya sa isang boses na puno ng kapanatagan. Sigurado ba kayong ito na ang lahat ng alas na meron kayo? Ang misteryosong nangiti ni Alonsina ay mabilis na naglaho nang makita niya ang bigat at lakas ng pader na kanyang binabangga. Ang mga ebidensya laban sa kanya, bagamat peke, ay binuo ng walang butas. Ang bank account ay tunay. Ang pera ay pumasok doon. Ang mga dokumento ay may mga pirma na kamukhang-kamukha ng sa kanya. Ang testimonya ng tenyente na nagdeposito ng pera ay matibay. Para sa mata ng batas, siya ay may sala. Si General Hiraya Montero ay sumubok na mamagitan. Ginamit niya ang kanyang impluensya, ang kanyang ranggo. Ngunit mas mataas ang kapangyarihan ni General De Leon. Binalaan si General Hiraya na kung magpapatuloy siya sa pagtatanggol kay Alonsina,
Maaari siyang madawit sa kaso bilang isang kasabwat. Sa huli, walang nanalo. Ang desisyon ng Preliminary Investigation Board ay isang kompromiso. Pansamantalang sinuspinde si Coronel Aluncina Reyes sa kanyang posisyon habang nagpapatuloy ang mas malalim na investigasyon. Ang kanyang mga armas ay kinumpiska. Ang kanyang access sa lahat ng file ng militar ay pinutol. At siya ay inilagay sa ilalim ng house arrest sa kanyang pansamantalang tirahan, isang maliit na bahay sa loob ng kampo. Ang seremonya ng pagtanggal sa kanya ng insignia ay simple lang, ngunit para kay Aluncina, ito ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na parusa. Sa harap ng ilang matataas na opisyal, tinanggal mula sa kanyang uniforme ang mga sagisag ng kanyang ranggo. Ang bawat pirasong natatanggal ay parang isang piraso ng kanyang bagong pagkatao na muling ninanakaw sa kanya. Nakatayo lang siya roon, tuwid, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Ngunit sa loob-loob niya, ang pader na itinayo niya sa loob ng 1 taon ay unti-unting gumuho. Ngayon, mag-isa na lang siya sa maliit na bahay na yon. Ang mga bintana ay may bantay sa labas. Ang kanyang telepono ay kinuha. Ang tanging koneksyon niya sa labas ng mundo ay ang mga pagkain na iniiwan sa kanyang pintuan 3 beses sa isang araw. Umupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa kawalan. Ang pakiramdam na ito, pamilyar. Ito ang parehong pakiramdam ng kawalan ng magawa, ng pagiging biktima na naramdaman niya habang lumulubog siya sa nagyayelong tubig ng lawa ng Danaya. Lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang sakripisyo, tila nawalan ng saysay. Nanalo na naman sila. Ang mga masasamang tao, ang mga sinungaling. Dumating si General Hiraya upang dalawin siya. Ito lang ang pinayagang bisita. Umupo ito sa tapat niya. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Pasensya ka na, Sina," sabi nito sa isang mahinang boses. "Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya." "Alam ko po, Ninong," sagot ni Aluncina. Ang boses ay pagod. Sila ang may hawak ng lahat ng baraha. "Huwag kang mawalan ng pag-asa," sabi ng general. Hindi pa tapos ang laban, ngunit hindi na ito pinakinggan ni Aluncina. Ang kanyang isip ay pagod na sa pakikipaglaban. Nang paalis na ang general, huminto ito sa may pintuan. Lumingon ito kay Aluncina at sinabi sa isang napakahinang boses na tila para lang sa kanilang dalawa, "Minsan, para mahuli ang isang tigre, kailangan munang magpanggap ng isang mangangaso na siya ay sugatan." Hindi ito pinansin ni Aluncina. Isa na lang iyong kasabihan na walang kahulugan sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Sino ang babaeng ito? Siya ba si Aluncina, ang mahinang asawa? O si Coronel Reyes, ang bigong mandirigma? Tila pareho silang nawala at ang naiwan na lang ay isang basag na kaluluwa. Naalala niya ang kanyang ama. Ang mga salita nito tungkol sa paglaban para sa katotohanan. "Patawarin mo ako, Tay," bulong niya sa hangin. "Nabigo kita." Kinuha niya ang nag-iisang personal na gamit na natira sa kanya, isang maliit at luma ng picture frame na naglalaman ng huling litrato nilang mag-anak. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang ama, hinaplos niya ang mukha ng kanyang ina, at ang mukha ng isang batang babaeng nakangiti, walang kamuwang-muwang, sa kalupitan ng mundo. Isang mainit na likido ang pumatak sa salamin ng picture frame. Luha. Ang unang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata sa loob ng mahigit 1 taon. At kasunod nito, ang iba pa. Humagulhol siya. Hindi malakas, kundi isang tahimik at masakit na pag-iyak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ito na ba ang katapusan? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang mahinang tunog mula sa labas ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang kalabog sa may pintuan. Nag-alinlangan siya. Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sumilip siya sa maliit na butas.
Wala siyang nakitang tao. Tanging ang dilim lang ng gabi. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sapat lang para makita ang nasa labas. Sa kanyang paanan, may isang maliit na pakete na nakabalot sa brown na papel. Walang pangalan, walang anumang marka. Mabilis niya itong kinuha at isinara ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, may dalawang bagay lamang. Ang una ay isang luma at kinakalawang na susi. Ang ikalawa ay isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Binuksan niya ito. Isang linya lang ng sulat kamay ang nakasulat dito. Isang sulat kamay na matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit hinding-hindi niya malilimutan. Ang sulat kamay ng kanyang ama. Ang iniwan ng iyong ama. Ang silid ng paglilitis ay puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat. Halos mahirap hingahan. Sa isang panig ay nakaupo si General De Leon, si Kapitan Dato Montenegro, at ang kanilang mga abogado. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng kumpiyansa, isang kasiguraduhan na sila na ang nanalo sa laban. Sa kabilang panig, nakaupo si Coronel Alonsina Reyes, mag-isa. Ang kanyang ninong Hiraya ay naroon, ngunit bilang isang manonood lamang. Ito ang formal na pagdinig na magpapasya sa kanyang kapalaran. Ngunit para sa lahat, ito ay isang formalidad na lamang. Ang mga ebidensya ay naipresenta na, ang mga testimonya ay narinig na, at lahat ay tumuturo sa iisang direksyon. Si Alonsina ay may sala. Napatunayan na ng prosekusyon, beyond reasonable doubt, na ginamit ni Coronel Reyes ang kanyang posisyon upang mangikil at magpayaman, sabi ng abogado ni General De Leon sa kanyang pangwakas na salita. Hinihiling namin sa hukumang ito na tanggalan siya ng ranggo at patawan ng karampatang parusa. Si Dato ay nakatingin kay Alonsina mula sa kabilang panig ng silid. May isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Ito na ang katapusan mo, bulong niya sa isip. Ang depensa ba ay may nais pang ihain bago ibigay ng hukumang ito ang desisyon? Tanong ng pinuno ng Military Tribunal. Ang abogado ni Alonsina, isang batang kapitan na itinalaga lang sa kanya, ay umiling. Ngunit bago pa ito makapagsalita, tumayo si Alonsina. Mayroon po, sabi niya sa isang malinaw at matatag na boses na umalingaw-ngaw sa buong silid. Bilang akusado, hinihiling ko ang karapatang ipagtanggol ang aking sarili. Nagkatinginan ang mga opisyal sa tribunal. Pagkatapos ng ilang sandali, pumayag ang pinuno. Pinahihintulutan, ngunit gawin mong mabilis. Naglakad si Alonsina papunta sa gitna. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niyang mapunta sa kanya ang atensyon ng lahat. Ang kanyang kalmadong presensya ay tila kabaligtaran ng bigat ng mga akusasyon sa kanya. Ang mga ebidensya laban sa akin ay perpektong binuo. Panimula niya. Isang bank account, pera, mga dokumento. Ngunit ang lahat ng ito ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang katotohanan. May inilabas siya mula sa isang maliit na briefcase. Hindi ito isang folder ng mga dokumento. Isa itong luma, makapal, at nababalutan ng katad na kwaderno. Ito ang journal ng aking ama, si Coronel Antonio Reyes, sabi niya. Nakatago sa isang lihim na safety deposit box na binuksan lamang ng susing ipinadala sa akin ng isang taong hangad din, ang hustisya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa silid. Si General De Leon ay nanigas sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Bago siya maaksidente 10 taon na ang nakalipas, pagpapatuloy ni Alonsina, mayroon siyang iniimbestigahang malawakang sindikato ng gun smuggling at korupsyon sa loob mismo ng ating hanay. Ang lahat ng kanyang natuklasan, mga pangalan, petsa, bank account numbers, ay nakasulat dito. Naglakad siya papunta sa mesa ng tribunal at marahang inilapag ang journal.
Ang sindikatong yon ay hindi kailanman nabuwag. Nagpalit lang ito ng mga tauhan at ang kasalukuyang pinuno nito ay nakaupo mismo sa silid na ito ngayon. Ang mga mata ng lahat ay napunta kay General De Leon na ngayon ay pinagpapawisan na. Objection! Sigaw ng abogado nito. Ito ay walang kinalaman sa kaso. Mayroon itong kinalaman sa lahat, sagot ni Alonsina. Dahil ang kaso laban sa akin ay itinayo lamang upang pigilan ako sa pagtuklas sa katotohanan ito. Pinatahimik nila ang aking ama at sinubukan din nila akong patahimikin. Wala kang pruweba, sigaw ni Datu. Hindi na napigilan ang sarili. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Alonsina. Diyan ka nagkakamali, Kapitan. May inilabas siyang isa pang bagay mula sa kanyang briefcase. Isang maliit na digital recorder. Bukod sa journal na ito, sabi niya, may isa pang bagay na ipinadala sa akin ang aking lihim na kaibigan. Isang audio recording. Isang pag-uusap sa pagitan ni Kapitan Montenegro at General De Leon na lihim na ni-record ng isang taong hindi na makayanan ng kanyang konsensya. Kung kanina ay namumutla si De Leon, ngayon ay para na siyang patay. Si Datu naman ay napatayo. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang takot. I-play ang recording. Utos ng pinuno ng tribunal. Unang narinig ang boses ni Datu. Kailangan na nating tapusin si Alonsina, General. Masyado na siyang malapit sa katotohanan, tulad ng ama niya. Sumunod ang boses ni De Leon. Ang pagkakamali mo ay noong una pa lang. Dapat tinapos mo na siya sa lawa. Ngayon, kailangan nating linisin ang kalat mo, tulad ng ginawa natin kay Antonio 10 taon na ang nakalipas. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang pag-amin. Malinaw. Walang duda. Pagkatapos, isang malakas na sigaw mula kay Datu. Hindi! Kasinungalingan! Gawa-gawa lang yan! Ngunit huli na ang lahat. Ang mga military police na nakabantay sa silid ay nagsimula ng kumilos. Nilapitan nila si General De Leon at si Datu Montenegro. Habang pinoposasan si Datu, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatitig kay Alonsina. Bakit? Sigaw niya, na tila nawawala na sa sarili. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Magandang buhay. Lahat. Hinarap siya ni Alonsina. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit sa loob nito ay makikita ang bigat ng 1 taon ng pagdurusa at 10 taon ng pangungulila. Dahil kinuha mo sa akin ang lahat. Ang mga pangyayari sa loob ng silid ng paglilitis ay kumalat na parang apoy. Sa loob ng 24 na oras, ang balita tungkol sa pag-aresto kay General De Leon at Kapitan Montenegro ay naging headline sa lahat ng pahayagan at newscast sa buong bansa. Ang sindikatong matagal nang namamayagpag sa dilim ay tuluyan ng nabuwag. Isa-isang bumagsak ang mga kasabwat mula sa mga opisyal ng gobyerno hanggang sa mga pribadong contractor. Ang journal ni Coronel Antonio Reyes ang nagsilbing mapa at ang tapang ni Alonsina ang nagsilbing liwanag na tumanglaw sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Si Alonsina ay agad na ibinalik sa kanyang posisyon. Ang mga kaso laban sa kanya ay ibinasura at isang formal na paghingi ng tawad ang ipinaabot sa kanya ng pinuno ng hukbong sandatahan. Siya ay naging isang biglaang bayani, isang simbolo ng katatagan at hustisya. Ngunit para kay Alonsina, ang pakiramdam ay hindi tagumpay. Ito ay kapaguran, isang malalim na kapaguran na dala ng bigat ng kanyang pinagdaanan. Isang hapon, ilang linggo pagkatapos ng paglilitis, pinuntahan niya ang mga taong naging bahagi ng kanyang madilim na nakaraan. Una niyang pinuntahan ang kulungan kung saan nakapiit si Maguayan Lopez. Nakita niya ito sa likod ng isang makapal na salamin, suot ang kulay kahel na uniforme ng isang bilanggo. Ang dating makikinang nitong buhok ay wala ng buhay. Ang kanyang muka ay walang kolorete at lumabas ang tunay niyang anyo
Isang babaeng pagod at talunan. Hindi nagsalita si Alonsina. Tinitigan lang niya ito. Sa mga mata ni Maguire, nakita niya ang lahat. Galit, pagsisisi, inggit. Ngunit wala ng kapangyarihan ang mga yon sa kanya. Tumalikod si Alonsina at umalis ng walang imik. Ang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Pagkatapos, pinuntahan niya ang detention facility ng militar. Sa isang seldang malamig at madilim, nakita niya si Datu. Nakaupo ito sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Ang dating matikas na kapitan ay isa na lang anino ng kanyang dating sarili. Mas tumanda ito ng 10 taon. Pumayat. At sa kanyang mga mata, makikita mo ang isang taong tuluyan ng nawalan ng lahat, lalo na ng sarili. Hindi rin niya ito kinausap. Ang pagkakita sa kanya sa ganoong kalagayan ay sapat na. Ang hustisya ay hindi laging maingay. Minsan, ito ay isang tahimik na pagbagsak. Ang huli niyang pinuntahan ay ang lugar na pinakamahalaga sa lahat, ang sementeryo. Dala-dala ang isang buke ng puting bulaklak. Dahan-dahan siyang naglakad, papunta sa puntod ng kanyang ama. Sa ibabaw ng lapida ay nakaukit ang pangalan, Coronel Antonio Reyes. Umupo siya sa damuhan. Sa tabi nito, inilapag niya ang mga bulaklak. At sa tabi nito, inilapag niya ang isang bagay na dala-dala niya, ang medalya ng karangalan na iginawad sa kanyang ama, posthumously, isang pagkilala sa kanyang kabayanihan na matagal nang ipinagkait. Tay! Bulong niya habang hinahaplos ang malamig na marmol. Tapos na po, nakuha na natin ang hustisya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang tunay na ngiti na walang bahid ng sakit o pagpapanggap. Sana proud po kayo sa akin. Isang mahinang hangin ang umihip na tila isang yakap mula sa nakaraan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Alonsina ang kapayapaan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala. Ang apoy ng paghihiganti ay tuluyan ng namatay, at ang naiwan na lang ay ang init ng paghilom. Nagtagal siya roon hanggang sa mag-agaw ang dilim at liwanag. Kinabukasan, sa kanyang opisina, nag-uusap sila ni General Hiraya habang nagkakape. Ano na ang plano mo ngayon, Sina? Tanong ng general. Maaari kang mamili ng posisyon. Ang buong hukbong sandatahan ay may utang na loob sa'yo. Ngumiti si Alonsina. Tapos na po ang misyon ko dito, Ninong. Inilapag niya sa mesa ang isang sobre. Ito po ang request ko. Binuksan ito ng general. Isang request for transfer sa isang maliit at malayong kampo sa hangganan ng Mindanao. Isang lugar na malayo sa ingay at politika ng Sanlaon. Sigurado ka ba rito? Tanong ng general. Opo, ma'am. Sagot ni Alonsina. Ang kanyang mga mata ay puno ng katiyakan. Ang paghihiganti ang nagdala sa akin pabalik dito. Ngayon na tapos na yon. Gusto kong magsimula muli. Hindi bilang isang biktima o isang tagapaghiganti, kundi bilang isang sundalo. Isang tunay na sundalo, tulad ni Papa. Tumango ang general. Isang nangiti ng paghanga ang makikita sa kanyang mukha. Ang iyong ama ay tiyak na napaka-proud sa iyo. Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw mula sa bintana ng kanyang opisina, isang tanong ang nanatili sa isip ni Alonsina. Ang taong lihim na tumulong sa kanya, ang nagpadala ng susi, ng journal at ng recording. Sino kaya siya? Marahil ay hindi na niya malalaman. Ngunit sino man siya, nagpapasalamat siya. Dahil sa tulong niya, hindi lang hustisya ang kanyang nakamit, kundi pati na rin ang pagkakataong magsimulang muli. At sa paglubog ng araw na yon, isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay at eskandalo sa Sanlaon ay unti-unti nang humupa, naging bahagi na lamang ng kasaysayan. Ngunit para kay Alonsina, ang tunay na pagbabago ay ngayon palang nagsisimula.
Bago siya tuluyang umalis patungo sa kanyang bagong destino, may isang huling bagay siyang kailangang gawin. Isang huling buhol na kailangan niyang kalagan mula sa kanyang nakaraan. Pinuntahan niya ang maximum security prison kung saan nakakulong si Datu Montenegro, nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Sa silid ng mga bisita, isang makapal na salamin ang naghihiwalay sa kanila. Ang Datu na kaharap niya ngayon ay anino na lamang ng dating makapangyarihang kapitan. Mas payat ito, may mga puting buhok na sa kanyang sentido, at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Isang sisidlan ng kawalan at pagsisisi. Hindi niya tiningnan si Alonsina sa mata. Nakayuko lang ito, nakatingin sa kanyang mga kamay na nakaposa sa ibabaw ng mesa. "Bakit ka narito?" tanong ni Datu. Ang boses ay mahina at garalgal. "Para pagtawanan ako? Para ipamukha sa akin ang lahat ng nawala sa akin?" Umiling si Alonsina. "Wala ako rito para dyan, Datu." Sa unang pagkakataon, itinaas ni Datu ang kanyang tingin. Sa mga mata ni Alonsina, wala siyang nakitang galit. Wala siyang nakitang pagkamuhi. Tanging isang malalim na kapayapaan. "Nandito ako para magpaalam," sabi ni Alonsina. Nagpaalam sa lahat ng sakit, sa lahat ng pait, at sa lahat ng alaala natin. Huminga siya ng malalim. "Pinapatawad na kita, Datu. Hindi para sa iyo kundi para sa akin. Para tuluyan na akong makalaya sa lahat ng bigat na dulot mo. Mula ngayon, isa ka na lang bahagi ng nakaraan na hindi ko na kailangang balikan pa." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Datu. Hindi luha ng galit, kundi luha ng isang taong tuluyan ng gumuho. Tumayo na si Alonsina. Hindi na siya lumingon pa. Habang naglalakad siya palayo sa madilim na pasilyo ng bilangguan, pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadena na tuluyan ng natanggal sa kanyang puso. Kinabukasan, simple lang ang kanyang pag-alis. Isang maleta lang ang kanyang dala. Sa loob nito ay ang kanyang uniforme, ilang damit, at ang litrato ng kanyang pamilya. Iniwan niya sa sanlaon ang lahat ng multo ng kanyang nakaraan. Habang nasa biyahe, binuksan niya ang isang sulat na iniabot sa kanya ni General Hiraya. "Mahal kong Sina," nakasulat dito. "Kung nababasa mo ito, marahil ay papunta ka na sa iyong bagong simula. Huwag mo sanang isipin na ito ay isang pagtakas. Ito ay isang paghakbang pasulong. Ang iyong ama ay ipinaglaban ang hustisya. Ikaw, hindi mo lang ito ipinaglaban, kundi ibinalik mo ito. Ipinagmamalaki ka niya, at ipinagmamalaki rin kita. Hanggang sa muli, aking anak." Nakangiting tinupi ni Alonsina ang sulat at itinago sa kanyang puso. Ang kampo sa Mindanao ay maliit at maalikabok, malayo sa karangyaan ng Sanlaon. Ngunit ang hangin dito ay sariwa at ang mga tao ay simple at tapat. Sinalubong siya ng mga bagong sundalo na nasa ilalim ng kanyang pamumuno. "Welcome po, Coronel Reyes," bati ng isang batang tenyente. Tiningnan sila ni Alonsina isa-isa. Sa kanilang mga mukha, nakita niya ang dedikasyon at pag-asa. Ngumiti siya, isang ngiting totoo, mainit at puno ng kumpiyansa. Isang ngiti na matagal nang nawala sa kanya. "Handa na akong magsimula," sabi niya. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, umakyat si Alonsina sa isang maliit na burol na malapit sa kampo. Mula roon, tanaw niya ang mga bundok at ang malawak na kalangitan na unti-unting nagliliwanag. Ang malamig na hangin ng umaga ay humahampas sa kanyang maikling buhok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang bawat paghinga ay parang isang paglilinis. Tinatangay ang lahat ng natitirang sakit at pait. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang dulo ng araw ay sumisilip na sa likod ng mga bundok, nagpipinta sa langit ng kulay ginto at rosas. Isang bagong araw, isang bagong pag-asa. Hindi na siya si Alonsina, ang biktima. Hindi na rin siya si Coronel Reyes, ang tagapaghiganti. Siya na ngayon si Alonsina Reyes, isang babaeng bumangon mula sa abo.
Isang babaeng pinili ang sarili. Isang babaeng sa wakas ay malaya na. Malaya na siya. Ang kwento ni Alonsina ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng pagbagsak, kundi sa kakayahang bumangon sa kabila ng bawat sugat. Ipinakita niya na ang pinakamakabuluhang paghihiganti ay hindi ang pananakit sa iba, kundi ang paghilom at pagbuo sa sarili upang maging mas matatag kaysa dati. Ang pinakamalaking tagumpay ay ang pagkamit ng kapayapaan sa puso, isang kalayaan na walang sinuman ang maaring magnakaw. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay ni Alonsina. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanyang kwento. Nais po naming marinig ang inyong mga saloobin. Paki-comment po sa ibaba kung ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento at ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Isang kwento ng pag-ibig na puno ng kilig? O isang kwento ng pamilya na susubok sa katatagan? Ipaalam nyo lang po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya hanggang sa muli.